wait po kasi yung yung FPIC nung mga 4 months ago. Opo. Right after nung may leak, hindi nila inabot yung part na to. Yung area na yon. Oo, ang ginawa ng UP team, kasi ang lakas na po ng tagas, 200,000 liters nang pumapasok doon sa basement. Opo, opo. So ang ginawa namin, gumawa kami ng exploratory wells parallel to the pipe Oho. between the pipe and the west tower. And then 2 days ago, nakita namin na some of the wells, ang lakas ng tagas nung may vapors po siya at saka may diesel fuel. Okay. So binuksan na nila ngayong umaga at 5:30, mga 5 o'clock, 5:30. So, kumpirmado, nakita nila. Anong tawag dyan? Nandun po yung mga tao ko at saka pinawitness ko sa lahat ng Okay. mga... So, I'm actually in China now kasi I had to give a speech, but then yung tao ko, ini-inform nila ako ng development. Opo. No? Doc, yung unang nahukay na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation, intact ito. Pero itong ibang bahagi na ito, dito na nanggaling yung leak. Yung kasi nagkaroon sila ng tinatawag nilang PIG. Yung sinurvey nila yan sa loob ng pipeline. Opo. Yung magnetic resonance ang chinecheck. Chinecheck kung may leak yung pipe. Opo. Wala daw na nakitang news doon walang nakitang leak doon sa magnetic surveying nila. Opo. Ang problema lang, doon po yung leak nang galing sa dugtungan, yung dugtong. So hindi makikita ho yun nung PIG. Masasaran ho ba ito, Doc? Inaayos na nila. Okay. Kasi delikado yan May pananagutan ba itong may-ari nitong pipeline na ito? Siguro ko naman. Pero hindi ako abogado I'm a scientist, no? Opo. Ang role ko dito, parang binigyan kasi kami ng task ng Makati 10 days ago. Kasi 4 na buwan hindi pa malaman kung nasaan talaga. Oho. So we used all science available. Yung team namin is not only geologists, mga environmental engineers. Talagang pinag-isipan namin ng mabuti po kung paano... Doc, kung hindi ito natuklasan, gaano po ito kapanganib? Kasi ang problema, ang pinakapanganib diyan ganito, isipin mo na lang na yung na-recover pa lang sa basement ng basement lang ng West Tower. Oo. For the past 3 months, umabot na close to 200,000 liters. Okay. You know? Ngayon, yung kasi yung leak sa mabuti nga fuel. Oo. Kasi kung gas yan, talagang delikado. Pero pag fuel kasi, doon sa base, kasi bakit na-accumulate doon sa West Tower? Dahil siyang pinakamataas na building, so siyang pinakamalalim na basement. Okay. 4 basements siya. Oo. So yung leak, tumatagas. Pero kasi na-discover din kaming layer dyan na parang sand, permeable dyan. Madaling pasukin niya ng fuel. Tapos doon nag-accumulate sa basement ng West Tower. Oho. Ngayon, ang problema po dun sa basement, kasi pag naghihiwalay yung vapor at saka yung fuel, yung vapor niya ang highly explosive. Mhm. Kaya nga, the greatest danger of this is in the basements. Kasi doon po, enclosed space. So, kaya nga bago kami pumasok doon, kumuha kami ng explosimeters Opo. para ma-check kung ano yung lowest explosive limit. Opo. No? So, mabuti naman nagkaroon ng tawag diyan, may konting ventilation na. Okay. Pero kung di rin natuklasan ito, lugi-lugi din yung kumpanyang yan, di ba, Doc? Kung di natuklasan yan, pero yung pagkakawala nila doon sa gasolina or whatever it is small compared to the environmental damage remediation na gagamitin nila. Opo, opo. Una na lang dyan, yung 21 stories na lahat ng tao nakatira doon, pinaalis. Oo nga. Wala oo. sila doon for 4 months. So, the damages by those people. Tapos, the most expensive part of this is the clean-up of the groundwater. Opo. Saka yung Na-contaminate yan po na ba yung inumin tubig doon? Meron may mga wells doon na may Okay. isang well na contaminate. Sinurvey na namin lahat ng wells Oho. So, pero baliwala po yung tubig. Ang kasi po, dapat pumalinisan yan lahat. Kasi kung hindi matanggal yung fuel underground, pa rin yan, yung vapors niya, magsisip into basements. And that's the Okay. dangerous part. Okay. Doc, maraming salamat sa oras at good luck sa speech mo. Okay, natapos na po. Okay naman. Tapos na, Pero okay. Pabalik po ako ngayong gabi. Salamat po. Salamat. Dr. Okay. Carlo Arcilla po, Associate Dean ng National Institute for Geological Sciences ng University of the Philippines. Samantala, narito na sina Connie at Lynn.